Magandang maulan na araw po sa inyong lahat and welcome back sa aking channel. As usual, mga good news po muna tayo. Pero bago po ako magpatuloy, isang shoutout lang po muna kay Patrick Ramos. Patrick, maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay sa aking munting channel. Thank you sa inyong lahat na walang sawang nakikinig at sumusubaybay sa aking mga episodes. God bless po sa inyong lahat. Okay, good news tayo. Inflation rate tayo sa Pilipinas. Nabasa ko po ito. Philippines inflation rate slowed down to 6.1% in May 2023 compared to 6.6% in April 2023. Sabi po ito ng ating presidente, PBBM sa pagbaba ng inflation. Tanda ito ng patuloy nating pagtahak sa tamang direksyon. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbaba ng inflation rate sa bansa nitong Mayo at sinabing tanda ito na nasa tamang direksyon ang administrasyon patungo sa mas abot kayang presyo ng mga bilihin. Ibinahagi ng Philippine Statistics Authority na bumaba sa 6.1% ang inflation nitong buwan ng Mayo mula sa 6.6 na naitala noong buwan ng Abril. Sabi pa po ni Pangulong Marcos, batid namin ang inyong hangarin na magkaroon ng mas maginhawang pamumuhay kaya't patuloy nating pinalalakas ang mga pang-ekonomiyang hakbang ng pamahalaan. Unti-unti nating nakakamtan ang kaginhawaang ito sa pagbaba ng inflation rate sa 4 na sunod-sunod na buwan at ngayong Mayo ay nasa 6.1% na. Tanda ito ng patuloy nating pagtahak sa tamang direksyon para sa mas abot kayang presyo ng mga bilihin. Totoo naman po yan. Pumunta po kayo sa mga palengke natin. Makikita nyo yung mga gulay, yung mga bilihin ay unti-unti na pong bumababa. Unfortunately, doon sa mga bulag or doon sa mga nagbubulagan, hindi po nila nakikita yan. Ewan ko ba, kahit na nagdudumilat na. Pero syempre, hindi po mawawala yung mga sasalungat dito. Sinasabi nila, mamalengke kayo, mag-grocery kayo, ang mamahal pa rin ang bilihin. Hindi po totoo yan. Ako po namimili, namamalengke ako, at nakikita ko na ang presyo nung mga nakaraang buwan ay bumaba na po ngayon. So kung kayo naninindigan na walang nangyayaring pagbaba sa presyo, ang ating presidente naman po ay nanindigang unti-unti nang gumiginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Sabi po dito sa isang balitang nabasa ko, winelcome ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbagal ng inflation rate ng bansa mula 6.6% noong Abril pababa ng 6.1% nitong Mayo. Ayon kay Marcos, pagsusumikapan pa raw ng kanyang administrasyon na palakasin pa ang mga programa nila para sa ekonomiya. Dagdag ng Pangulo, batid daw ng kanyang gobyerno ang hangarin ng mga Pilipino para sa mas maginhawang pamumuhay. Ngayong naitala sa 4 na sunod-sunod na buwan ng pagbagal ng inflation, sinabi ni Marcos na unti-unti na raw nakakamit ang kaginhawaang ninanais ng mga Pilipino na patunay na nasa tamang direksyon ang pamahalaan para mapababa pa sa abot kayang presyo ang mga bilihin. So doon po sa mga hindi naniniwala sa balitang ito, hindi naman po namin kayo pinipilit. Nasa inyo po yan eh. Kung gusto nyong mabuhay ng ganyang bitter kayo, hindi na po namin problema yan. Basta kami nakikita namin ang pagbaba ng inflation rate sa ating bansa. Isang magandang balita pa po, World Bank to fund 45 billion pesos rural program. President Ferdinand Marcos Jr. called on various stakeholders to aggressively carry out the 45.01 billion peso Philippine Rural Development Project Scale Up to develop the country's agricultural sector for the benefit of Filipino farmers, fisherfolk, and consumers. Our priorities are going toward the same direction. Again, we will just have to scale up and do the necessary things.
We really have to develop the agricultural sector. So let's keep going. And of course, what I am always reminded of is that we sometimes speak in terms of agriculture, only of production. We have also to look at the farmers and fishermen. According to the president, the government has to balance everything and see to it that farmers produce and earn more while consumers have a sufficient food supply at affordable prices. So who says na hindi nagtatrabaho ang ating presidente? Again, dun sa mga nagbubulag-bulagan at pinagpipilitan na walang nangyayari sa Pilipinas sa panahon ni President Bongbong Marcos. Kung minsan, iniisip ko rin na huwag na lang kaya din kayo magising. No? Kung ayaw nyo rin lang maniwala sa mga pagbabagong nagaganap sa ating bansa. Poor you. Kawawa naman kayo. Baguhin nyo na yung mindset ninyo. Tayo po ay paangat na. Buksan nyo po ang inyong mga isipan. Buksan nyo ang inyong mga mata. Look around you. Tulad na sabi ng ating presidente, we are on the right track. So tuloy-tuloy lang po tayo. Basta tayong naniniwala kay President Bongbong Marcos, hindi po kami bibitaw dahil naniniwala kami sa inyong pamumuno. Okay, in other news po tayo. Wow, in other news ano. Sa ibang balita po. Ano ba yan? Tinagalog lang. Court junks De Lima's petition for bail in last drug case. So ang bail petition po ni Leila De Lima ay ibinasura ng korte. Pero siyempre, ang mga lawyers ni De Lima ay hindi basta-basta tatanggapin ito. Sabi po dito sa Philstar, De Lima lawyers to ask court to reconsider dismissal of bail petition. De Lima lawyers to ask court to reconsider dismissal of bail petition. The legal team of former Senator Leila De Lima will ask the Muntinlupa Court to reconsider its dismissal of her petition for her temporary liberty, which will keep her in detention as she undergoes trial in her remaining drug case. The defense team of De Lima said they were not expecting the dismissal of their petition for bail and they will file a motion for consideration. Well, karapatan naman po nila yan. We are hoping that in our motion, the court will see our position that testimonies of convicted criminals, especially when they bear anger at the accused, are never acceptable or credible. The Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 on Wednesday dismissed the bail petition filed by De Lima and 4 of her co-accused in the case. It held, considering the foregoing and after a careful review of the totality of prosecution's evidence, the court is convinced that the evidence of guilt against all the above-named accused for the crime of conspiracy to commit illegal drug trading is strong. So ayun naman pala nakita ng korte that the crime of conspiracy to commit illegal drug trading is strong. Kaya po na-reject yung petition to file for bail. The court, however, stressed that it has not prejudged the final outcome of the case. It said, the culpability or innocence of the accused will still be decided on the basis of all evidence presented by the parties and only after trial on the merits of the case. Kasi ang gusto yatang palabasin ng kampo ni De Lima porque may mga nag-recant or bumaliktad na mga witnesses, yun na yun. Ibig sabihin, hindi na iimbestigahan yung mga testimonya ng mga bumaliktad. Kung nung una sila ay under oath at sila ay nanumpa na may kinalaman si De Lima, tapos ngayon babaliktad sila, sasabihin nilang hindi totoo, walang kinalaman si De Lima, and that's it. Tatanggapin na lang natin basta-basta. Tandaan po natin, kung yung mga witness na yan ay nag-recant, ibig sabihin, nagsinungaling sila noong una. Perjury yan. So, paano tayo maniniwala na totoo na itong sinasabi nila this time? Kung nung una nagsinungaling sila, hindi ba pwedeng nagsinungaling ulit sila ngayon? So, bayaan po natin ang korte ang magdesisyon. Ngayon, porque hindi nag-grant inyong petition for bail, huwag po kayong magalit. Tama yan, mag-file na lang kayo for reconsideration. At baka sakaling magbago ang isip ng korte.
This is the last drug case De Lima is facing, with 2 already dismissed. The dismissal of her bail plea also dismayed rights groups and minority lawmakers from the House of Representatives. Senator Risa Hontiveros on Thursday expressed frustration at the court's resolution. So what do you expect? Natural, kakampi na De Lima yan eh. Di mag-i-express ng frustration yan. Sabi pa ni Hontiveros, she deserves a speedy trial as enshrined in our Constitution. I cannot help but think about all the speedy trials of other prominent individuals recently, while Laila, who brought to light the abuses of the bloody war under the Duterte administration, is still languishing in jail for 6 years and counting. Again, for the 6th year in a row, this ruthless tide of injustice against Laila must stop, and the trumped-up charges immediately dropped, Hontiveros continued. De Lima earned Duterte's ire for her investigations into alleged extrajudicial killings in the war on drugs, which is now the subject of an International Criminal Court investigation. Her cases, alongside those against journalist Maria Ressa, have gained international attention. Calls from abroad for the cases to be dismissed have been rejected as meddling in domestic issues. Totoo naman po yan. Bakit ba sila makikialam sa ating mga issues dito sa Pilipinas? May sarili tayong mga batas. De siyempre itong mga ito, maghahanap ng mga kakampi sa abroad. Sorry na lang kayo, hindi na uubra yan. Gumagana po yung justice system natin. Maghintay-hintay kayo. Nagkataon niyang kaso ni De Lima napunta doon sa matagal ang pagproseso. Matagal ang hearing. So ano itong sinasabi ni Hontiveros? Alam mo naman sa bansa natin, isisihin niyo yung ating korte kung ganyan din lang. Dahil totoo naman yan. May mga cases na madaling nare-resolba at may mga cases na inaabot ng taon. Hindi lang po kay De Lima nangyayari yan. Marami pong nakakulong dyan na naghihintay na mas matagal pa kay De Lima at mas mababa pa ang kaso, pero sila ay nakakulong at naghihintay ng mahigit pa sa 6 na taon na pinaghihintay ni Laila De Lima. Sabi nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa, we have to trust our courts regardless of our personal biases. Kasi nga ang dahilan ni Hontiveros, many of these false witnesses have already recanted their accusations against Laila. So why is her case still caught in the incredible lies and deception woven by these drug lords? Yan po ay nasa korte na. Kahit naman kami mga ordinaryong mamamayan hindi kami basta-basta maniniwala na porke may bumaliktad na witness, palalayain mo na kagad yung akusado. Kaya po tayo meron korte. Kung hindi kayo niniwala sa ating justice system, problema nyo na yan. Dahil sa ayaw at sa gusto nyo, maghihintay at maghihintay kayo kung ano ang kalalabasan nitong mga kaso ni De Lima. 2 na nga yung na-dismiss So malay nyo, pakinggan kayo ng langit, ma-dismiss itong pangatlo. Lahat po yan a matter of time. Sabihin nyo na lang kay De Lima, nakapaghintay na rin lang siya. Maghintay po siya. Dahil pasasaan ba? At bababa ang desisyon ng korte. At tawagin mo na lahat ng santong kakilala mo na sana ipumanig sa iyo ang batas. At sa mga katulad ni Senator Risa Hontiveros, ma-frustrate na lang kayo all you can, wala po kaming pakialam. Isa pong magandang balitang nabasa ko this week. Sabi po dito sa GMA News, President Marcos itinalagang DND Secretary si Gibo Teodoro. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Gilbert Teodoro Jr. bilang pinuno ng Department of National Defense o yung DND, habang si Dr. Teodoro Herbosa ang magiging pinuno ng Department of Health. Ewan ko, pero ang nakikita ko kay Gilbert Teodoro, magaling. At siya po ay magiging asset sa gobyerno ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Paano ba naman hindi magiging asset itong si bagong DND Secretary Gilbert Teodoro Jr.? Kauupo pa lang niya, may mga nagawa na kagad siya. Isa na dito, nung tinanong siya kung may posibilidad na magpatuloy ang peace talks with the CPP, NPA, NDF, sagot niya,
My personal position is no. Matagal ko ng posisyon yan noong araw pa. I think that is the position of the security cluster as of this time. Bukas loob naman ang gobyerno na magbalik sa fold ng law ang lahat ng mga dating kasapi ng CPP, NPA, NDF. Totoo yan. Hindi kailangan ng peace talks. Ang kailangan, you lay down your arms. Bumalik kayo sa gobyerno at kayo ay tatanggapin. And this is the right time dahil tayo umaangat na. Wala pong patutunguhan yung inyong ipinaglalaban. Bukas loob po ang gobyerno natin. Hinihintay lang na kayo ay magbalik loob. Dahil para sa akin, lalo na ngayon, si VP Sara andyan na rin sa NTF-ELCAC. Wala na po kayong pag-asang magtagumpay, lalong-lalo na sa panahong ito. Ang dapat nyo lang gawin at pinakamainam nyong dapat gawin, magbalik loob po sa ating gobyerno. Napakasarap po ng malaya. Ang hirap ng sitwasyon nyo, nasa bundok kayo. Or kung nandito man kayo sa kapatagan, nagtatago kayo. Bumalik po kayo sa inyong mga pamilya. That is where you belong. At hindi po sa kung saan bundok. This is the right time. We are moving up. At gusto ng ating presidente na kasama kayo sa ating pag-unlad. Nabasa ko naman sa Philstar, Gibo, hindi bubuhayin ang DND-UP Accord. Walang plano si Defense Secretary Gilbert Teodoro na buhayin ang ibinasurang kasunduan ng Department of National Defense at University of the Philippines na nagbabawal sa pagpasok ng militar sa UP campus. Pero agad nilinaw ng kalihim na hindi ito nangangahulugan na hindi niya kinikilala ang autonomy ng UP. Ayon kay Teodoro na hindi siya naniniwala sa ganitong kasunduan lalo na at nagagamit ng mga kalaban ng gobyerno ang universidad para mag-recruit ng kanilang bagong miyembro. Yan po naman ay katotohanan. Alam po ng taong bayan yan na mga paaralan natin tulad ng UP ay ginagawang recruitment hub ng mga kalaban ng gobyerno. At para sa akin at alam ko sa maraming mga katulad ko mga simpleng mamamayan, kahit na may autonomy ang UP, bakit hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno ang UP? O hindi pwedeng pumasok ang militar dyan kung nakikita na nila na nagiging threat na yung UP na yan sa ating mga kabataan? Walang gagawin ang ating gobyerno? Walang gagawin ng ating militar? Pababayaan na lang na ma-recruit ang ating mga kabataan? Saan ba nang gagaling ang finances at ang funding ng UP? Hindi pa sa taxes ng taong bayan? So I think tama ito, Secretary Teodoro. Umpisa pa lang, pero mga ginagawa mo is in accordance sa mga kagustuhan ng unity or ni President Bongbong Marcos at ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga dito sa nabasa ko sa 31 million movement page, admin wins, patuloy ang pagbaba ng inflation sa bansa. Salamat sa pagsisikap ng Marcos Duterte government. Unti-unti na nating nararamdaman ang pag-unlad na hatid ng unity. Hindi lang po sa inflation rate ng Pilipinas, sa ibang aspeto pa po ng ating gobyerno. Nakikita na po natin yan. Again, sorry na lang dun sa mga nagbubulag-bulagan. Pero kami na mga sumusuporta sa unity, kitang-kita po namin ang pagbabago. And speaking of VP Inday Sara, nakita po natin yung video clip dati ni President Bongbong Marcos nung sinabi niya na siya ang #1 fan ni VP Inday, na si PBBM ang self-proclaimed na BFF ni VP Inday Sara. Ito naman po ang tugon ng ating Vice President sa suportang binibigay sa kanya ni President Bongbong Marcos. Watch this. Before anything else, I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. Alam mo, Apo, alam mo yan, mahal kita. If you noticed po noong during the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo, BBM. And kung nakikita ninyo sa mga footage, kapag merong rally, magkatabi kami. Minsan nagtatawanan kami.
kasi merong mga private jokes between me and him. So that is how we developed our friendship. And as I said, I want you all to know, mahal ko si Apo BBM. So, yan po, patunay na hindi po mawawasak ng kahit na sino man. Pilitin man nila, try as they may. Hindi po nila mawawasak ang unity. Ang tandem na itinilaga ng Diyos. Ang BBM Sara tandem. And with the support of the majority of the Filipino people, alam po natin, we are on the right track at konti na lang. Kung nararamdaman na natin ngayon, mas mararamdaman pa natin ang pag-unlad ng bawat Pilipino. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.